non-parametric test. And if non-parametric test, for me, sample size doesn't matter. No? Dito, what is the minimum sample size for a non-parametric test? PLS-SEM. Ano sa palagay nyo? What is the minimum sample size that you can have or you can use in a research using PLS-SEM? Mio, may idea ka ba ilan? How many size? 100 po. Si Christian, ilan na yung idea mo? Oo, Ako po, Doc. Galayan na lang, Doc. 10 per construct. 10 per construct. Oo. So, may rule yun na 10 per construct. Pero, you can dispute that with the test. No? Kasi sample size doesn't matter. Di ba? Actually, sabi nga, 10 per question item. Di ba? 10 per construct. So, whatever justification that you will be referring to, you have to cite, no, with journal article. Meaning, many things or many sample size options can be acceptable. So, it can be 10 per construct. Difficult if 10 per question item or 10 per measurement item. Di ba? Sa'yo, Edwin, ilan? Practically, when I ran is 30 is able to provide, but even the bootstrapping. Oo. So around 30 yung kinuha mo, ganun? How many? Yes, kung nag-run ako practically, 30, but nagkakaroon po ng issue sa result when it comes to bootstrapping as it says very low sample size. Oo, sinasabi na niya, very low sample size pag 30. O depending on the responses. Yes. So yun yung magmamatter dun. So if it depends on the answers of your respondents. Kung may pattern yung answers ng respondents mo, papasok yung 30, no? Diba? But in some journal publication, the minimum sample size for PLS-SEM is 17. No? 17 lang. Di ba? But as long as there is pattern in the responses, di ba? So, ibig sabihin, 17 lang. And you can make a research out of 17. Just put on context. So, sample size doesn't matter with PLS-SEM. So, doon po pasok ang sinasabi niya, depende sa yung setting. Yan, oo. Yes, oo. So, kung talagang totoo yung sinasabi nyo, kahit 17, madya-justify nyo. Pero kung nagsisinungaling kayo, or dinadaya nyo yung data, kahit 1,000 pa yan, magpapalpak yan. No? Kung may mga error sa sagot, error in understanding, that's why there is expert validity test, di ba? Yung expert validity, hindi naman yung expert eh. Pwedeng asawa mo lang, o yung kaibigan mo, di ba? Or someone who is in the industry, no, to really check if the question are rigorous and understandable. No? So, ganun yung natin. But you have to justify with journal publication. So, ano yung pinaka-importanting model fit test for PLS-SEM? No, for me, it's SRMR. No? The standardized root mean square residual. No? So, norm fit index, if you have less than 100, sometimes talagang mahirap makuha yun. No? Sabihin nyo na lang yun, but limitation. What should be excellent or acceptable will be your SRMR. No? So, yun yung realization na nakuha natin even in the past. No? Kasi kung mag-non-norm fit index ka, bagsak ka, mati-disappoint ka na. No? And then, di ka na magtutuloy. But, if you are using small sample size, for instance, below 50, no? Pero 30 naman is a large sample size. Kunyari nga, si Edwin gumamit 30. And then, ano nangyari sa sample size?
SRMR pasado, Edwin. Kunyari. And then, norm fit index, pumasa din. Maganda ba yun o pangit? Maganda. So, maganda ba? So, Fit. pwedeng maganda. I-check nyo kung tama naman. Pero, sometimes, mas pangit daw yung ganun. Kasi, small sample size ka, tapos tumama ka sa norm fit index. Yes. So, there may be overfitting or redundancy of answers or some answered only one. I-check nyo. One response, halimbawa, 4 lahat. 5. So, that's why I'm encouraging for your paper or research, use at least 7 scales para merong pagkakaiba-iba ng sagot. And then we can see the increase and decrease. And before, no, some statisticians are arguing. Sabi, hindi tayo pwedeng gumamit ng ng Manwit ni UTES doon sa mga responses from the responses in Graduate School of Business Research. Kasi sabi niya, isa lang ang sumagot niyan eh. No, but you should always indicate that they are independent responses. Even halimbawa, nag-survey ako, di ba, kay Neo. Nag-survey ako. Ang assumption nyo doon, lalagay nyo, they are assumed to be independent responses. Kaya yung assumption, very important of independence. Otherwise, if they are dependent answers, ibang test doon. Especially kung gagamitin nyo lang yung mga bivariate, di ba? Yung mga match paired test, yan. Papasok na yung mga ganun. Kaya dapat sabihin nyo talaga yung classification. No? Anyway, for me, what is important is the Shapiro-Wilk test and the Levine's test in the comprehensive examination. So they are the top test of statistical assumptions that you have to do. So simple lang naman, di ba? Ipapasok nyo yung responses. But the responses, kung may 5 kayong tanong, you should convert into a conceptual variable, di ba? Yun ang kakaibahan pag hindi SEM, kaya SEM na ginagamit natin eh. Kasi kung may tanong kayo, for instance, si Andy, meron siyang 10 tanong, ma-analyze mo ba yun sa Levine's test? So before you can analyze, you have to combine them. Pag MBA, just get the mean. Diba? For DBA, you will get the weighted mean. No? So yun yung natin. And then, you will put in, what is the software that we are using for Levine's test and Shapiro-Wilk test? Tandaan nyo ba? Stats Stats Kingdom. Kingdom. Statskingdom.com. So, tandaan nyo pa ba yun? So, sino yung hindi na nakakaalala? Ano yun natin? Kasi pag hindi nyo alam yun, ano tayo, no? So, Andy, tanda mo pa, statskingdom.com. I remember, Doc, but the process medyo kailangan ko talagang i-review ulit. Oo, pero yung website. Yes, Doc. It's saved. Oo, yun. Okay. Pero ipapasok nyo lang naman, di ba? Yes, Doc. So, mabilis lang yan, okay? Ellery, do you remember statisticskingdom.com or statkingdom.com? Hindi na rin masyado, Doc, pero kaya ko naman siyang balikan. Oo, sulat nyo lang. Kasi pag alam nyo yung website, madali na naman balikan, di ba? Yes po. So, huwag nyo lang kakalimutan yung pangalan ng Stats Kingdom. Wala kayong pupuntahan, di ba? Yes po. Okay. Joel, do you remember? Okay naman? Oo. So, yun ang very important online software that we will be using, no? And then, I will be asking if, are there equal population variances between the conceptual variables? Yes or no? Pag yes, no? Walang maybe Oh, yes or no. Ganun lang. And then, ano yung Levine's test value? So, what is the test statistic for Levine's test? Christian, what's the test statistic for Levine's test? Christian. ANOVA. Pag ano mga variants, ano bang ginagamit na test? Ha? ANOVA. F-test. F-test. Diba? Meron mga T-test, usually, yan yung mga studentized T-test sa Spearman rank, PLSSEM, di ba? Ginagamit yung T-test. Pero pag yung mga variants, F-test. Di ba? Fisher's test, F-test. Okay? So, ano pa ba ang ano natin? So, basically, okay, may question ba kayo sa Levine's test? And then, of course, the p-value is important.
So what is a preferred p-value for Levin's test? 0.05. Less than the level of significance, less than 0.05, or greater than 0.05? Less than 0.05. Less than 0.05. Ha? Less than Greater than or 0.05. less than? Less than po. Ha? Less than. Greater than po for equal variances. Kasi naka-null po yung 0.05. Greater than 0.05 po. Greater than dapat. O, so yung iba sa, ilan dito yung ano, sige nga, thumbs up, yung less than 0.05, meaning reject the null hypothesis. Hindi equal siya. O sige nga, thumbs up, sino yung ano? Accept the null. Less than. Sige, sino yung less than? O sino yung greater than? Heart. Bakit less than? O yan, heart. Naging heart si Christian una, ano eh. Thumbs up eh. So ang ano nyo is ano? Greater than. Hillary, ano yung sa'yo? Greater than o less than? Greater than po sa akin. O, si Ellery. Greater than po, Doc. Greater than? Opo. Okay. Andy, ano sa'yo? Greater than, less than? Kasi thumbs up ang binigay niyo eh. Greater than. Mali ba Doc? Kaya, Ano? Oo nga. Hard nga po Greater than pala or less dapat, than? sorry. Oo. Ano yung sa'yo? Less than yung sa'yo kasi thumbs up. Okay, so ano ba yung null hypothesis natin? For Levin's test. Mio, tanda mo ba? O, regarding equal population variance. Diba? There is an equal population variance, or there are equal population variances, diba, among the data. Or there is no significant difference between the variance of the data. No? So pag ni-reject mo yon, there is no significant difference between the variance of the data. Ano ibig sabihin nun? Ni-reject mo, there is no significance. So there is significant difference. Kaya ang requirement mo, equal population variance. Di ba pag ni-reject mo, ibig sabihin, unequal population variance yun. Heterogeneous yun. So ang desirable result will be more than 0.05 or do not reject the null hypothesis. Yun ang desirable. Pag mga test of assumptions, baligtad. Di ba? Pag yung mga multiple regression, PLSSEM, di ba? Yung mga tinatawag natin na major test statistic, more preferable if you reject the null hypothesis. Pero pag mga test of statistical assumptions, baligtad. No? You should not reject the null hypothesis. And that will be the desirable outcome. Okay ba yung tayo doon? Naintindihan nyo na? So, yun. And then, ano ba yung 3 tests of sampling adequacy para malaman natin kung paano nyo i-justify yung sample size nyo. Sige nga, magbigay tayo ng isa. Christian, one KMO. test sampling adequacy. KMO po. KMO? Apo. Yes, so KMO, no? Kaiser-Meyer-Olkin. MSA yun di ba? Ano yung ibig sabihin ng MSA? Parang adequacy yung A po eh. Ano na? Oo. So yun, ano yun? May M eh. Ano ba yung M? So check nyo nga. Ano yung M? Measure of sampling adequacy. Tingnan nyo. MSA. Kaiser-Meyer or Kim ba ba? Measure of yung MSA? Kasi kompleto dapat yun. Measure of sampling adequacy nga po. Tama pa. Measure nga, tama? Apo. Okay. Measure of sampling adequacy. Sige, no. Ano na natin para sigurado tayo. Tama. Measure of sampling adequacy. So, tandaan nyo lang yung MSA, yung KMO, MSA. Ano pa? Sa PLSSEM, ano ngayon yung ginagamit doon? Nakita nyo na ba yung power of a test? Post hoc power, minimum sample size,
test, nasa PLSSEM yun kasi hindi na kayo maghahanap ngayon. Pag hindi kayo nag-satisfy doon, automatic non-significant or not significant yung relationship na pair. Pero makikita nyo, iba-iba, depende nga sa answer, magtataka kayo, yung isa required lang 30 sample size o 23, yung isa required 500. Ibig sabihin, magulo ang sagot dun sa dun sa isang pair of constructs, no? So meron tayo, anong tawag doon? Ulit nga, Mio. Measure of sampling adequacy po. Oo, post hoc Post-hoc. power minimum sample size test, no? Yung isa KMO MSA, yung sa Smart PLS4, paulit nga, Christian. Post hoc MSA po. Naghalo yung dalawa. Kay Sir Mayor Olkin. Kaya mo MSA tsaka pa post hoc test of sampling size. Kasi sa post hoc power minimum sample size. So, tingnan nyo na lang exact word, pero yun yung keywords. Sample Okay, size. parang nagkaroon ka ng isang aso, naghalo. Anak yung sinabi mo, yung papi. Nag-breeding. So, kaya mag-notes kayo, no? Sabihin, nyo, para hindi kayo malito din, mabilis yung sagot nyo. Bale, ito po And yung then, mga ano pa? sample adequacy method po, no? Tama. Yes, so, para ma-contest nyo yung mga 10 per question item, okay, kung 10 per construct, konti yun, di ba? Paano kung 10 per question item, paano nyo masasatisfy yun, di ba? So, you should justify using actual test. Ano pa? Although hindi natin ginagamit, Slovin's test, di ba? Ano pa? Pero hindi natin gagamitin. Yung post hoc power minimum sample sizes, yun din yung power of a test. Post hoc power of a test. Or power of a test. No? Yung iba, mayroon pang gamma distribution test. Ganun din yun. Power of a test din yan. No? To get sample size. Ano pa ba? Ang pwede gamitin sa sample size. Basically yun, no? Bartlett. Yun yung mga pwede nyo magamit. So, but you have to cite them, use them, no? And justify. Kasi, kapag natalo kayo sa sample size, kasi simula po nyo pa lang, i-reject na yung proposal nyo, which is not, di ba, not applicable. DBA is more on to apply the business practice as compared to PhD, which is more concerned about theory confirmation. Tayo theory building, theory development, pwede yan. While we are associating actual experiences. Kaya sample size doesn't matter, no? But if there is a limitation in sample size, you have to put context and other methods, triangulation to justify your results, no? And then in the end, you're not proposing a legitimate model, but an indication of constructs, relationships, and models. So, ganun lang yung gagawin nyo even in your dissertation, no? Sample size should not be a barrier for your output and for the submission of journal publication. But in journal publication, even if you satisfy the sample size and then it did not match the objective and scope of the current journal publication, mahirap din. No? That's why, meron naman, ang ganda ng sample size mo, gusto naman niya, qualitative. So, it depends on the scope of the journal publication or book chapter or of the book, no? So yun yung natin. Ano pa ba mga pwede nating itanong? Yun nga, ano ba yung mga mandatory tests for non-parametric test naman? Ano naman yun? Although we will not be testing for normality or optional lang yun. Optional for homoscedasticity or yung tinatawag natin na population variance. Ano pa yung mandatory test naman for non-parametric tests? Like PLS-SEM. Ano yung required? Yun yung no outlier and no ano yung isa pa? Collinearity or multicollinearity. Dapat walang outliers kasi kaya papangit ang result nyo. May sumagot na nanghuhula lang. Lahat ang sagot ng iba 5 to 10. Siya sumagot 1, siya lang.
Tapos 1, dire-diretso pa, wala man lang na iba, di ba? So, Na-experience alarming po yun, namin outlier. yun. Oo. Delete nyo na siya, kaysa kayo yung ma-delete, di ba? Tanggalin nyo na yun. Sa magulong buhay nyo, sa pag-justify sa result nyo, tanggalin nyo na yung mga gano'n, no? So, yun yung first. Ano pa? No outlier, no multicollinearity. Yung multicollinearity naman is mandatory for a formative model. Pag mga perception yung pinag-usapan nyo, reflective tayo, di ba? Nakaturo sa labas yung arrow. Ang formative naman, gusto nyo talagang i-prove na halimbawa, ano ba sa accounting yung mga may components? Diba? Equity. Ano ba yung mga components of equity, di ba? Or return on equity na lang para mas ano yung mga components niya. Pag tinanggal mo yung isa, hindi mo mako-compute yung return on equity. No? So, yun yung formative model, di ba? Kaya, yung research nyo, dalawa, pwede kayong gumawa ng reflective model, ay ano na yan, puro perception, experiences. Iba yung perception sa experience, no? Mas maganda yata experiences, mas ano siya. Or yung iba, opinion lang, di ba? No? O basta i-classify nyo ano yung concept na kinuha nyo. And then yung isa talaga, although concept siya, or metric siya, pero component siya, you cannot delete one. Magkakaroon ng inadequacy yung inyong description of concept. So, kaya pag-aralan niyo formative or reflective model. Okay? So, if we are doing quantitative research, siguro yung iba sa inyo, umattend dun sa webinar, ano yung characteristics of an excellent quantitative research? So, ano yan? Meron ba kayong naisip? Christian, ano ba magandang quantitative research? With presence of hypothesis. Ano, with testing of Hypothesis. Oo. Ang tawag doon, may internal consistency. No? So, if you are testing hypothesis because you wanted to know that there is internal consistency in your research. Meaning your relationships and the causal effects of your constructs. Ano pa? Reliability po. Ang data mo, it should be Reliable. reliable. So, your data should be reliable. Kaya tayo nag-test ng construct reliability for reflective model. Pag naman formative model, content validity yung ginagamit natin. No? So, for content validity, weight ang ginagamit doon. Doon naman sa reflective model, ginamit natin yung loadings. Diba? Pag weights, ang minimum niya 0.4 lang. Pero you have to check for the Cronbach's alpha and average variance extracted. Dapat papasa. No? So, doon yun sa formative model. Kahit 0.4 lang, kahit nga 0.3 lang eh. But you should check average variance extracted if will pass. No? Sa reflective model, mas madali. Construct reliability lang tayo, di ba? Dalawa yun. Ano yung dalawang types of construct reliability? Convergent validity o yung pagkakapare-pareho ng tanong. Ano yung isa? Discriminant. Discriminant validity. Pagkakaiba-iba naman ng construct, di ba? So, kailangan nyo ma-check yun. So, yung mga test nun, ano yung, natin, test sa convergent validity? Cronbach's alpha, number 1. Kaya lang, unweighted. Ang tawag daw may tau equivalence. Kaya anong ginawa? Gumawa ng composite reliability. Meron tayo composite reliability A and C. Rho A, Rho C. No? Yung Rho C, masyado siyang liberal. Anong ibig sabihin? Taas magbigay ng score. Parang ako, Cronbach's, composite reliability C pala ako. No? So, yung Cronbach's alpha naman, masyado siyang equal kung tumingin. So, meron tayo ngayon na unequal din, talagang balance mag-score. Yun yung composite reliability A. No? O yung Rho A. No? So, tingnan nyo lang, anong other name nun? Meron kasi Uresco, merong Hensler, di ba? So, tingnan nyo. Pero yun, ang pinaka-importante for me is the composite reliability A. No? Yun yung pwede natin gawin. Ano pa ba?
What is the preferred factor loading in the observed variable in a reflective model? Ano yung minimum natin? Dun sa, 0.70. 0.7. 0.7. 0.7. Pag reflective, may 0.708. Huwag mo kakalimutan yun, ha? 0.708. Now, in a formative model, 0.7 yung preferred, pero pag hindi kaya, 0.4 ang minimum. No, kaya wag kayong doon. And then, what is the algorithm or the PLS SEM engine we are using for anong tawag dito? Non-parametric test. Ito ba yung PLS algorithm or your consistent PLS algorithm? Anong ginamit mo, Edwin? Yung PLS algorithm or yung consistent PLS algorithm? Ang ginamit natin yung PLS algorithm because they can be used for both. Diba? Pero kung gusto nyo na higher level of generalization and non-parametric and then non-normally distributed, skewed ang data mo, pwede mong itry yung consistent PLS anong tawag doon? Consistent PLS algorithm. And then kapag magbo-bootstrap ka, yung may word na consistent din. Kung gusto nyo na pagandahin yung result nyo. Kaya lang, huwag kayong aasa na 0.7 or 0.708 yung outer loading nyo or weight, bababa. No? Pero yun yung mga option nyo. Dati hindi na natin kinuha yun para hindi kayo malito. Pero yun lang yung difference na pwede nyo gawin. No? So, there are literature for this. Meron ng bago yung isa, Hare et al. 2022 interpretation yun. No? Dati kasi 2019, okay din yung 2019. Reviewin nyo na lang yun. No? And then, meron tayong Hare 2022 et al. Din yun. And then, the last one is Subhak Tiasa 2024. Si Subhak Tiasa, magagamit yung comprehensive yung both for formative and reflective. No? Okay na ba? Ano pa ba yan? What is the non-parametric test equivalent for one-way ANOVA? Kruskal. Diba, one-way ANOVA is parametric. Ano yung non-parametric equivalent niya? Kruskal-Wallis. Very good, Kruskal-Wallis. Yung non-parametric test equivalent of t-test? Man-Whitney. Man-Whitney U-test. Okay. So, yun. Pag sinabi niyong observe variable, ano yung other name niya? Indicator po. Decade. Indicator, ano pa? Observe variable. Measurement item, ano pa? Indicator. Construct. Ha? Constructs. Hindi. Ang construct kasi is a latent variable. No? Okay? Latent variable yon or yung tinatawag nating predictor, criterion. No? Di ba? Ano pa? May marami pa tayo doon. Antecedent. Di ba? Okay? Ano pa? So, what type of factor analysis is for a reflective model? Ito yung exploratory factor analysis. Di ba? Pero, pag formative model, ano yung gagamitin natin? Hindi exploratory factor analysis. Principal. Kasi component yon. So, anong gagamitin? Christian Agum. Mr. Principal Agum. Ano? Principal Component Analysis. analysis. Pag formative. Kasi component nga yung formative, di ba? Nakaturo siya dun sa malaking bilog Hindi dun sa tanong, hindi palabas, di ba? Ano pa ba mga pwedeng tanong? So if you are, syempre, kailangan complex ang model nyo, di ba? So meron tayong tinatawag na mediating effect and moderating effect. So paano nyo matetest ang mediating effect? So sa mediating effect, anong makikita nyo? So tingnan nyo lang yung specific indirect effect. Pag nag yun, less than 0.05 or significant yun, ibig sabihin, meron kang mediating effect. As simple as that, no? Titingnan nyo lang yung specific indirect effect. And then you have to gauge
Partial mediation, full mediation. So, ano ginagamit nyo? Yun yung, ano Edwin yun? VAF. Buff. Variant counted. Ano ba yun? Variance Variance accounted accounted for. for. Di ba? Yung indirect effect, i-divide mo ng total effect. So, kapag more than 0.18 up to 0.79, partial mediation. Di ba? 0.8 or 80% and above, full mediation. No? So, yun yung kailangan nyo magamit para maging complex yung dissertation nyo. Hindi lang puro direct effect. Dapat may mediating effect. Ano yung symbol sa diagram ng mediating effect? Ano ba? Arrow? Line with arrow? Ano? Broken lines. Broken arrow. Broken Broken arrow. lines. Mm. Di ba? Pinapakita niya saan dumaan yung mediation. No? Nasa gitna, of course, yung parang mediator, may nag-aaway, referee yun di ba? Nasa gitna yun. So, tatlo sila. Pero merong isa, halimbawa, meron kayong high motivation to get excellent score, no? In the comprehensive exam. No? Pero, maapektuhan nyo ba yung gender? Kung papasa kayo? May influence ba yun? Diba? Yung age nyo ba mababago pa? Wala na, diba? Pag ganon, yun yung moderator. Moderating, ano na lang tawag doon? Variable. Diba? So, ano yung ginagamit yung test doon? Sa moderating variable? So, ang pinakamaganda yan, diba? Yung dalawang variable, the moderating variable will be multiplied with the predictor. Kaya magkakaroon ka ng another column, multiply mo yun, then get the relationship regress or get the PLS-SEM. Ganun lang. Kung wala kayong PLS-SEM, multiply mo lang. Moderating na yun. Na? Pag pag nag-significant yun, moderating effect yun. Di ba? Sa mediating effect naman, merong simple test yung tinatawag na partial correlation test. Nasa SPSS yan, OpenStat. Partial correlation. Pag nag-significant yun, meron siyang mediating effect. So yun yung mga way no sa mediation. Sa mediating, using Barron's and Kenny's model, yung specific indirect effect must be significant, variance accounted for, di ba? So yun yung ano natin. And then, tingnan nyo din yung Barron's and Kenny's model or effect. Mediating effect. Moderating effect, pwede nyo i-click na lang, diretso. Using the moderation tool in PLS-SEM, or you get the interaction effect, imumultiply. Yun lang naman ibig sabihin nun di ba? Multiply the predictor and the moderating variable, then regress, or get the PLS-SEM. So siguro sa Smart PLS, kailangan alam nyo paano yung pagpapasok ng data, gano'n, di ba? Dapat well-versed kayo doon. So I think yun yung ano natin sa Smart PLS 4. You should know how to enter data, how to choose, what will you choose? Parallel dun sa bootstrapping, fixed seed, di ba? Kailangan alam nyo kung bakit, tingnan nyo na lang. May AI naman, tingnan nyo bakit, kailan ko ba gagamitin yung parallel bootstrapping, di ba? Okay, yung mga different type of bootstrapping, tingnan nyo. Different type of test, kailan nyo gagamitin yan? No? And then, what are the discriminant validity tests for reflective model? HTMT tsaka Fornell-Larker. Yes, HTMT or the heterotrait, monotrait. Familiar naman kayo dun di ba? And then, the Fornell-Larker criterion. No? What is the discriminant validity test for a formative model? PIF. VIF. Very good niyo, no? Pasa ka na. No? So far, wala pang bumabagsak sa sa advanced statistics na comprehensive exam. No, milestone pag sa inyo nang galing yan, yung first na yun. No? Wag naman po, Doc. Kaya, huwag niyong galingan.
Huwag niyong galingan para kayo yung nasa history. First, di pumasa. Sa, okay? Kaya review niyo mabuti yung natin. No? Okay, so, alam niyo naman, convergent validity and discriminant validity constitute what? Anong tawag doon? Construct what? Convergent validity plus discriminant validity is equal to ano yun, Christian De Leon? Construct, ano yun? Convergent validity plus discriminant validity is equal to Construct reliability. very good. Construct reliability, Oh. Hindi validity, Construct reliability. Baka doon magkamali pa kayo. Sayang naman. 1 point, no? Ano pa ba? What is the non-parametric equivalent of Pearson's correlation? Spearman. Spearman rank correlation. Spearman rank correlation or Spearman's rho. Kompletuhin nyo, Okay? What is the minimum acceptable value for or the minimum acceptable value for KMO MSA? 0.5. For Kaiser-Meyer-Olkin test. What's the minimum 0.5 acceptable po. value? Below 0.5. below Yung 0.5. gitna, no? Anong tawag pag 0.9? Pataas. To 1. 1 lang naman ang highest eh. Anong tawag doon? Marvelous. Marvelous. Okay. Diba? Marvelous. Parang yung mga boxer dati. Marvelous. So yung Pero kapag lang, 0.8 to 0.9, anong tawag doon? Hindi Meritorious. siya marvelous, pero Meritorious. meritorious. Yun yung importante. No? Tingnan nyo lang, nasa, lang yan, nasa website. So, do not copy-paste. Pag nag-copy-paste kayo, nag-AI Turnitin test si Dr. Joe, lalabas yun. Instead na pasado kayo, tumama kayo, madisgrasya pa. No? So, wag na kayong tama rin, no? Mag-type. No? Ano pa ba? Do not leave unanswered items, question items. So, kapag hindi kayo sumagot, 10 points agad na wala, sayang naman. Instead na pasado kayo, or baka yun pa yung no? That will put you in the milestone, tsaka history, no? Kailangan sagutan nyo talaga lahat. No? Yun lang yung key dito. Ano pa ba? Pag gagawa kayo ng hypothesis, ano mga covalent combination? Diba? Direct effect. Ano yung isa ba? Ano pa? Ano yung mga example pa na pwede nyo gawin? Pag gagawa kayo ng hypothesis. Paano naman may art yung hypothesis testing nyo? Direct effect. Ano pa? Ano yung mga pwede nating i-test? Ellery. Ano ba yan? Diba? Direct effect. Kapag gumagawa ka ng hypothesis, ito does not, diba? Halimbawa, motivation affects comprehensive exam scores. Diba? Direct effect yun. O, ano pang pwede mong i-test sa hypothesis? Null. Yung pinag-usapan natin kanina, para maging more complex. Null hypothesis. O nga, ano yung pwede nyo gamitin na style sa hypothesis testing? Yung isa, direct effect lang. Diba? Motivation affects Mediating tsaka moderating. Tama po ba? So, yun. O, ano yan, Ellery? Paulit. Mediating yan. Mitigating and moderating. Yes, mediating effect and operating effect. Ano pa? Ano pang mga way na pwede niyang gawin? Other than direct effect, mediating effect, moderating effect, quadratic effect, nasa PLSS yan, di ba? Pwede din. Quadratic. Ano ba yung quadratic effect? Ito yung U relationship. Yung to the point na, bababa. No? Parang nag-exam kayo, ganado kayo, biglang napagod kayo, hindi na kayo wala yung energy nyo. U effect, quadratic effect. Pwede din. Meron tayong quadratic effect engine sa PLSS yan. Or Smart PLS 4. Ano pa? Para magamit nyo din sa dissertation nyo. Strongest predictor. Ang dami nyo kasing gustong i-test. Kaya lang,
hindi nyo naman siya malalagyan ng lead kasi one hypothesis, 10 RRL. Oo nga po. Diba? With contrasting or supporting. So, pipili ka lang. Pag marami kang nilagay mo na lang, mamimili ka. Kunyari, among the financial motivation or intrinsic motivation or ano ba yon, or peer anong tawag doon? Accountability, gano'n. What is the strongest predictor? So, strongest predictor, pwede din kayo. Kung marami kayong factors na i-analyze sa part na yun, pwedeng isipin nyo lang ano yung strongest predictor. No? At the same time, ano yung weakest predictor? Pwede din, di ba? So, ano pa ang pwede nyo gawing effect sa hypothesis testing? Test of no difference. Di ba? Direct effect, or is there a significant difference or wala? Sa PLS-SEM, di ba, gumagamit tayo t-test, z-test, Mann-Whitney test, ANOVA, Tuscalwalis, Friedman test. Di ba, yun yung mga test of no difference. Kunyari, wala kayong access doon, Smart TLS4 lang, anong gagamitin mo sa test of no difference? Edwin. Anong measurement from Smart TLS4 gagamitin mo? P-values or Yun yung tinatawag natin na F-square or the square. Effect size. effect size. Very good. Sino nagsabi effect size? Sino yun ba? Christian po. Si Christian. Oh, galing talaga ni Christian eh. Christian eh, gumaling nung pahuli eh. Nung una, hindi ka nasabit. Nung umabot. Diba? Tapos nga, research committee pa. Galing talaga ni Christian. Wow. Sana all. Oo. Oo. Kaya nang absent yata nung meeting. Si Dokado po yata yun. Oo, Christian. Si Christian ako ba na yan? Absent naman ng meeting. Ha? So yun yung pwede nyo gawin. No? So, the effect size or the F-square. So, what is the ano pa ba yung ano natin doon? What is the convergent validity test for formative model? For a test with formative model, ano ginagamit nyo? Ito yung Q-square. Ulit po, Ha? Doc. Tendency. Ginagamit siya. Alin yun, Doc? Okay? Discriminant validity kasi DIF sa formative model. Sa formative model naman ng convergent validity or content validity, Q-square. Q to the second power. Okay, U square. Okay. So yun, tingnan nyo na lang. Nado naman kay Subhak siya sa'yo, no? Okay? Okay na tayo doon. And then, you should also test a chi-square table, no? Or relationship between two dependent or independent constructs using the chi-square table. Doon sa chi-square yon. So, you will look at the website chi-square test of independence. Ipapasok nyo lang yung data. Di ba? Tandaan nyo pa ba yon? Yung ipinasok natin yung nasa table na halimbawa high level of competency, low level of competency. May score do 199, 351, 351, 199. Papasok nyo lang dun sa table and then run. Pag significant yon, meron silang association or dependence. Pag hindi siya nag-significant, walang dependence. So just go to statskingdom.com chi-square test of independence. Papasok na kayo doon. Then put the data, then test. Okay? Okay na tayo doon. Ano pa ba? So you have to analyze a descriptive statistics table. Ano yung mandatory sa descriptive statistics? Mean, median, Standard deviation, sa confidence interval. Then median and mode, pwede nyo isama na. Ha? Mean, median, mode, standard deviation, confidence interval. Lalagay nyo yun sa table. And then, paano mo siya ma-evaluate? Kasi meron na kayong verbal interpretation, di ba? Nakalagay naman sa inyo,
Halimbawa, 7, 6.1 to 7, very strongly agree. Di ba? Eh, ganun yan, eh, no? 5.1, 5.01 to 5.9, strongly agree. No? So, yun din yung interpretation nyo sa summary. Kasi magsa-summarize kayo ng construct result. No? So, yun, kailangan nyo siya. And then, the most important is how will you state the path coefficients result o yung mga regression result, yung mga talagang major test statistic. That is the most important. So, ano yung triplet na kailangan nating ilagay? Hindi pwedeng, isa lang ang sagot. Laging triplet. So, ano yung ginagamit doon, Neo? Halimbawa, PLSSEM, ano yung triplet na sagot doon? Ano yung path coefficient? Sunod? P-value. P-value, and then? The P-value. Magkakapatid yun. Triplet yun, ha? So, pag naghiwala yun, hindi maganda. So, kailangan triplet ang sagot. No? And then, paano nyo sasabihin nyo? Yun yung importante. Kayo na mag-aaral nun. Paano, how you will state the results. No? Siyempre, you should state all the elements in the scientific method. Yung statement of the, anong tawag ba doon? Hypothesis testing in a scientific method. Di ba? You should state the null hypothesis, di ba? State the research or the alternative hypothesis. What is the test statistic? What is the level of significance? What is the freedom scale, if applicable? Optional yon. And then, what is the test statistic? What's the result? Di ba? And then, what's your interpretation? No? What is your decision? Will you reject or not reject? Di ba? Ganun yan. Dapat kompleto yung elements na yan. And then, interpret. And then, associate the story. Saan nyo makukuha yung story? Pag nagsabi kayo ng result, Sa mga where can you get the context or story? sa hypothesis. Pag nagagawa kayo ng results. Sa hypothesis. Si Ryan, ha? Sumagot kayo dun sa results and discussion. Ryan o si Joel, no? Sinabi nyo na, since the path coefficient or beta is equal to 0.5, p-value is 38, p-value is 0.00. No? Sasabihin nyo, motivation affects comprehensive exam scores. No? At 5% level of significance. Ngayon, why? You should reason out. Bakit? Saan manggagaling ang kwento? Sa mga theories. Quantitative research kayo. Saan? So, sa related literatures? Discussion yun. Pag sa RRL. Pag sa result, saan manggagaling? Dapat alam nyo yun. Si Joel, Ryan, saan manggagaling yung kwento? Sa mga theories. Sa quantitative analysis. Ha? Nagsisimula sa letter Q. Questionnaires. Questionnaire. So yung questionnaire, babalikan nyo, then i-associate nyo dun yung reasoning out. Okay? So pag nagawa kayo ng result, isasama nyo yung most significant results dun sa question item. Ilalagay nyo dun. Lagyan nyo ng kwento. Okay? Hindi lang, ito nakapekto dun, tapos na. Pangit ang paper nyo. Pag ganun, dapat i-associate nyo yung story from the question. Kaya ka nga nagtanong eh. Tapos hindi mo gagamitin. That is the common limitation na nakuha natin. Tama ba? Di ba? Ganun yung nangyayari, no? Okay? So, ano pa ba ang pwede natin gawin? So, tandaan nyo yan, no? And then, how to draw a diagram of the final model or the proposed model. Na gumagamit tayo ng asterisk, di ba? Gumagamit tayo. Ano yung ilalagay doon? Usually, yung path coefficient na lang ilalagay doon. Hindi na yung p-value and p-value. The asterisk will be represented by Legend. or the p-value will be represented by the asterisk. Asterisk. Okay? So, yan. Yun nga, sabi ko,
you should justify. Maganda yung SRMR mo, pangit yung NFI, pero acceptable yung research mo. Especially with a non-parametric test. So, justify mo lang. Ano pa ba? So, meron tayong study notes dati, di ba? Yung Tandaan niyo table ba yun? po. So, print it. Oo. Kasi kukuha tayo doon ng multivariate test. And ano yung mga major test statistic na gagamitin. So, kailangan huwag kayo magkamali. Note na yun. Codico na yun. Tawag doon. Nagkamali pa kayo. Ibig sabihin, talagang nung estudyante kayo, hindi kayo nakongopya, hindi kayo marunong tumingin sa Codico. No? Pag hindi kayo nakasagot doon sa item na yun. So, print the study notes and then be careful in what information to get. So, basically, yun lang. Tingin ko, yung iba kayo na bahala. Pangit naman na more than 60% of the topics will be reminded or will be reviewed to you. No? So, yun lang. No? So, I hope that you will not break the record. No? Diba? And no one will be recognized. So, good luck. No? Passing rate is, ano ba? 80% ba? 86%. No? So, pwede lang kayo magkamali ng 14. No? Taas pala. No? Mas mataas pa sa board exam. Pwede kayo, kaya 14, no? Okay, 9 o'clock na, no? So, thank you very much for your time and I hope that you will enjoy your comprehensive exam. So, thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Bye. Thank you po sa pagiging composite reliability C. Mataas ang grade daw. Kano sa jam. Ang daming topic, 2 hours. Grabe. Oh, hindi ko nakuha lahat. Ni-record ko, isasend ko na lang yung Okay. recording. Study notes na yun. Po. Study notes yung malapad. Yung malapad na table, Wala kami nun. wala ba kayo nun? Wala kami na Wala po kami na. Wala kami ni ano. Si Doc Ed meron nun. Christian, gano'n yun, meron tayo. Di tayo nagkaklase sa stat? Hindi Kami ba magkaklase. Kaya ba ni Doc Ellery? Okay. Sige, circulate namin. Kasi nung mauna. Si Doc Ed meron kasi nga. Mag-easy tayo, GC. Teka lang, tignan ko kung meron ako dito. Hi Doc Andrea. Discard ko na yun pala, kailangan pa, hindi. Si Doc Andrea, hindi natin kabatch at. Hello po. A3 yung A3 size yun, Doc. Friend ko siya sa FB. Ako mag-a-add sa kanya Ah. sa GC ng So, Ano ba yun, Doc? Yung sinend ko sa chat. A3 size yun, Doc. Kung A3 yun, yun. yan nata yun. Naka-excel yung sa akin. Excel nga, pero tignan natin. Tingnan natin kung yan yun. Nilagay ko sa notes. Sa chat. Oh, yan. Ah, Yan. Thank you, Docs, Doc. pwede kasi 2 years na akong nag-stop. So, we need to download or use Smart PLS, no? Or a certain, what do you call this? May kailangan ba ng specific software apart from Smart PLS to use? feeling ko po, Stats Kingdom lang. So we don't need to do Based sa sinabi ni Doc kanina. Kasi Test natin eh. Pagka PLS-SEM, parang hindi siya workable sa comprehensive. Matagal yun. Matagal. Alright, Pero sabi niya, i-review mo lang daw yung FACE kung paano mo gagamitin, like, i-load yung data using CSV file or what. Tapos yung mga steps, parang ganun. Yung sinabi niya kanina. sige, Doc. Pero naman daw, group comprehensive exam. Sabi ni Doc Jo. Andiyan naman si Christian. Dala. Parang ang haba nun for 2 hours. Ilang items ba yun, Doc Neo? Parang hindi ko tanda yung mga iba doon. Oo, ang dami niyang binanggit eh. Parang recitation ulit. Kaya, buti nga dyan si Christian De Leon. Maalala eh. Buti may taga-sagot. Hindi ko na makakalain may graded dissertation to. Kaya nga, hindi tayo nakapag-ready. Akala ko may PowerPoint lang na ipapakita yung coverage. Ano ba yun? Hindi pala isi-send yung note niya, so mag-note pala talaga tayo.
Hanggang sa orientation, may recitation. Si Doc Joel, nag-coffee na lang eh. Oo, ninervyos ako. Ang daming boplax ko dito pa. Ano daw ang sagot? Anong isasagot ko? Grabe. That's my Waterloo. Ang mga ba nun, grabe. Ang worry ko pa yung kay Doc Asidaw eh. Baka mahirap yung mga bigay niya. Yung mga maximin, min. Oo nga, no? Yung mga yung mas mahirap na level nun, yung mga inano natin. Actually, yun yung laging inulit-ulit niya nung ano natin, nung class natin eh. Tsaka yung ano yan, yung path Gawa na ba tayo yun? ng template. Gawa na tayo ng template ko sa Minmax. Oo nga, input na lang, no? I-template nyo na sa Excel. Thank you, Doc Christian De Leon, for sharing. Ganun. Same link ba yung susunod? Same link. Different. Different Same ba? link po. Same link, isa lang. Nakakalagin ba kayo sa Outlook nyo? Email? Hindi nga, tinest ko ngayon. Mag-i-email Biglang ako. nawala eh. Baka inaayos yung ano. Dahil dun sa ano? Ito may technical... Ay naman. Meron akong email. Wait lang, bakit pala nagsimula ng 7:30? Akala ko 8. Ano lang kay Doc Job yan? Doc Job eh. Wala naman significant na sinabi. Reminder sa Sabi ma'am, kung sa payment daw pwede magbayad after the exam. Para sa payment lang. Mm. Naloka ako. Pag upo ko dito, may meeting na pala kanina. Ako din. Ang alarm ko, 2:45 a.m. Saudi time. Binigay Ang siya Oh my God. ang gagamitin sa pagsasubmit ng exam ay yung Sanbeda email. Ano ba the email? Tapos, during the compre ay open cam. Open cam, wow. At Bawal magsalita. Open cam. nasabi ni So, Renata. naka-zoom tayo habang nag-exam. Yes, Doc. Pero walang share screen, ganun. Wala pa ng share screen, Doc. Before, meron propose na kailangan may second camera sa back ng mga students. Tapos parang kinancel ng GSP. Kasi maraming students na nag-negate. So, no screen sharing, pero all throughout naka-open yung camera natin. Oh. So, bawal pala magsalita din. Dual screen. Ay, Before, may ganun pong proposal yung GSP. si Sir Ryan, 3 ang screen niya. 2 laptop. Alam mo, mag-i-exam ako. What's May isa na pa raw, ako nasa likod ng screen ko. May isang nakaupo. Be mindful daw yung checklist of requirements ng professor, yung instructions sa font size, sa spacing, and all. Parang walang sinabi si Doc kanina. Sinabi? Si Doc Pasco sinabi niya? Ay, hindi. Hindi, baka sa ano yan? Doon na sa... Baka nasa exam na. Okay. Tapos allow time daw for review before submission. Kung may time. Sa dami din natin. Grabe, ang May dami. time ko ba mag-review nun? Tsaka 60% lang daw yung sinabi niya. 60% pa lang yun. Sa essay ba, multiple choice yan or essay sa stat? More on explanation din. Explanation, Doc Christian. Mukhang hindi magpapa-multiple choice si Doc Pasco. Parang definition of terms eh. Tsaka identification. Identification. Tapos yung criteria, 15% and lower sa similarity and 20% and lower sa AI writing, Doc Henry. Ilan po sa AI? 20%. 20% and below. Turnitin 15. Tapos 15% below. Salamat po. Yun lang naman. Ano ba yung susunod natin supposed to be? Si Doc kasi daw ata. Doc ako daw. Kailangan ko mag-email sa admin. Nakaka-access ako sa